Hey everybody, it's Marie from Asian Boss. Did you know that the Philippines is one of the few countries where you could go to jail for marital infidelity? In October, the Supreme Court gave an 8-year sentence to a man who caused his wife anguish by having an affair and fathering 3 children. To find out why marital infidelity is considered a crime and how Filipinos feel about it, we hit the streets of Manila. But before we get into it, be sure to hit the notification bell so you never miss out on any of our latest videos. Now, let's get into it. Nabalitaan niyo po ba ang paghatol ng ating Korte Suprema sa pagpapakulong ng isang lalaki na may kinakasamang iba bukod sa kanyang tunay na asawa? Opo. Nabalitaan po. Wala po. Ngayon lang po. Kakarinig lang namin po sa'yo. Galing sa'yo. Okay. Sa kamakailan na desisyon ng ating mataas na hukuma, hinatulan ito ng 8 taon na pagkabilanggo ang akusado na napatunayang may kinakasamang iba bukod sa kanyang tunay na asawa. Inutos din ng Korte Suprema na magbayad ang akusado ng 100,000 piso na multa at karagdagang 25,000 pesos para sa moral damages. Bakit ba nahatulan ng ating Korte Suprema na krimen ang ginawa ng akusado? Ito po ay dahil sa nagawa niyang pagkakamali sa asawa niya. At the same time, nagbigay po ng hindi magandang feedback sa asawa niya, lalo na nagkaroon ng depression or something na hindi, basta hindi maganda sa asawa. According to my reading, ito yung case involving VAUSI or Violence Against Women and Their Children, wherein yung spouse o yung asawang lalaki nahatulan ng Supreme Court o final and executory ng psychological violence dahil sa pangangaliwa niya or yung pagiging infidel niya insofar as the spouse is concerned. Gaano kalaking issue ito sa ating bansa? Actually, hindi naman talaga bago yung VAUSI, matagal na yung batas. Hindi ako nagulat kasi yung expected na yan eh. Oo. Anong naging reaction nyo nung nalaman nyo ang naging desisyon ng ating Korte Suprema? Nagulat ba kayo sa desisyon? Nagulat. Parang hindi po. Kasi first and foremost, yung lalaki may kasalanan din naman. First, nakatulan na siya ng judge, ng korte. So it means may sapat talaga na evidence kung bakit siya bibigyan ng ganyong kaso. Karamihan sa bansa sa Asia, katulad ng South Korea, Taiwan at India, tinanggal na nila sa kanilang batas ang adultery o concubinage bilang krimen. Bakit sa tingin mo ang Pilipinas na lang ang isa sa mga bansa na tinatrato pa rin na krimen ng adultery o concubinage? Tayo po, karamihan din po kasi sa ating religion, Katoliko which is mga naniniwala talaga na ang adultery o yung pagtataksil is very wrong talaga, na masama talagang gawin. Kaya para po sa akin, parang marami pa pong hindi talaga sumasang-ayon na gawing hindi krimen yung ganyang klaseng sitwasyon. Sumasang-ayon ka ba sa desisyon ng ating Korte Suprema na tatuhing krimen ng adultery o concubinage? Adultery para sa mga babae na nagtataksil at concubinage naman para sa mga lalaki. Sa tingin mo ba dapat nga na maging krimen ito sa ating bansa? Opo. Bakit sa tingin mo na dapat lang maging krimen? Para po sa akin, para malesen po yung mga ganong klaseng krimen, yung mga nangiiwan. Hindi, actually kasi dapat po kasi 'di ba, pagkasal na, maging stick ka na lang kung sino yung makakasama mo or yung kinakasalan mo, ganun po. Para hindi patas eh. Ang lumabas kasi, pero pabayarin mo ng 100,000, mayroon pa 25,000. Sa hirap ng buhay ngayon, parang panggigipit. Kung walang pambayad yung tao, may mga anak pa siya. Saan siya, ipapakain niya doon sa anak niya magkabilaan. Mayroon sa una at saka pangalawa. Hindi tama yon. Ang lalabas doon, magutom yung pamilya niya, yung una niyang pamilya, saka yung kabit. Sumasang-ayon ako dyan. Kasi yung krimen na adultery at saka concubinage, matagal na sa revised penal code yan eh. Oo. So, mayroong basihan yan, no? Sa fabric ng society natin bilang isang Christian country. So, it is beyond me
to 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 dispute kung whether or not kailangan yung batas na yan or relevant pa ba siya ngayon. Kasi for as long as andyan pa yan sa revised penal code at hindi pa na-amend, we are bound to follow the law. The Supreme Court would like to protect family. Kasi yun yung foundation ng the basic foundation ng society. So the Supreme Court wants to solidify marriage, no? Kaya pinaparusahan yung nangangaliwang asawa. Para sa akin, I agree with that. Na makulong siya ng 8 years kasi malaki ang epekto nito dun sa biktima, which is yung misis. First of all, psychologically, pwede itong hindi mag-function ng maayos sa buhay niya dahil sa nangyari. Pwedeng maging danger siya para sa sarili niya, pwedeng maging danger siya sa iba. So, ang mangyayari, ang tawag doon is post-traumatic stress disorder. Pwede siya magkaroon ng PTSD, which will greatly affect yung health ng tao. So, bukod sa stress na, yun nga, dahil sa maapektuhan na yung brain niya, yung pag-uugali niya, physically, maapektuhan din siya. So, ang mangyayari dito, alam naman natin ang stress, sabi nila nakakamatay, which is true. Kasi ang mangyayari dyan, pwedeng hindi na siya kumain, pwedeng magkaroon siya ng insomnia, kakaisip dun sa nangyari. So, mangangailangan pa siya ng psychological support. Siguro kahit makabangon siya, kahit paano may effect yun sa kanya pag naaalala niya. So, I think tama lang yun. Tama lang. Pwede lang tanungin, kasal na ba kayo o malapit na kayong ikasal? Ano? Ano pa lang? Fiancé, gano'n. Malapit na nga. Galing. Kung kayo yung nasa sitwasyon, anong mararamdaman mo kung ikaw ang pinagtaksilan ng iyong asawa? Kakasuhan mo din ba siya? Kahit gaano karami yung nagawa sa akin ng tao, napapatawad ko pa rin siya. Kahit hindi ko sinabing, okay, napatawad ka na kita. Kahit malaki yung impact sa akin nun. Nagagawa ko kasi talaga magpatawad agad. So, hindi ko alam kasi tingin ko for now, wala ako sa sitwasyon, is hindi ko kakasuhan. Unless i-trigger ako nung girl, saktan ako or yung family ko, siguro that's the time na gagawa ko ng action. Well, titingnan ko muna kung ano yung magiging resulta or kung gaano kalaki yung ano niya, nagawa niyang kasalanan, kung dapat ba talagang kasuhan yun or kung madadaan naman sa usapan. Ang tawag dun, i-weigh ko muna kung ano yung mga nagawa niya at mga pagkukulang ko rin. Hindi yung magja-jump ako into conclusion na diretso na papakasuhan siya. Titingnan ko muna kung ano yung magagawa namin kung anong magagawa namin dalawa. Communication is the Well, depende sa situation. Kung talagang nahuli ko siya in the act of committing the crime, then might as well consider that. Kasi that is an insult, no, to your reputation and to your name bilang isang lalaki. Dahil tinatutilang krimen sa ating bansa ang marital infidelity o ang pagtataksil sa kanyang asawa, masasabi mo ba na mas konti ang nagtataksil sa kanilang asawa sa bansa natin kumpara sa ibang bansa? Well, sa pananaw ko lang kasi yun nga, ang maganda sa Philippines na nag-guide ka ng Katolisismo, which is malaking impact na kahit paano natatakot kang gumawa ng masama kasi nga malaki yung tiwala mo kay Lord. So, naniniwala sila na pag gumawa ka ng ganito sa kapwa mo, babalik yun sa'yo, ganyan. So, we're just doing good things pa rin kahit paano. Kaya nga, maraming ibang bansa na gusto mag-asawa ng Pilipina, di ba? Kasi nga, mas loyal tayo kaysa sa iba. Pero madalas ba nangyayari ito na yung asawa, pagtataksilan niya yung tunay niyang asawa? Yes, para po sa akin, opo, based on my observation po, yes. Bakit may mga nabalitaan ka ba o narinig ka na katulad ng ganito? Yes Pwede mo po. ba ikwento? Actually, personal life po sa amin, sa family ko, ganun po yung nangyari. Yung isa po, nagloko. Siguro dahil na rin po sa pagkukulang ng isa, ganun. Siguro po nahanap niya sa iba, yung hinahanap niya sa partner niya, na hindi niya mahanap sa partner niya. Kaya siguro po sa ibang tao niya nahanap. So ano yung pakiramdam pag ganun yung nagiging sitwasyon sa pamilya natin? Siyempre po, sobrang bigat, sobrang masakit na ganun yung mangyari. Siyempre ikaw, hinahangad mo lang naman na maging kumpleto kayo. Gusto mo ng kumpletong pamilya. Kahit naman po sino sa atin ayaw ng buklod-buklod.
Hindi naman ganun ka wala naman ganun ka ano yung kumbaga yung pangil ng batas natin eh pagdating diyan sa mga pagtataksil. Unang-una, pagka nag-file ka ng case sa asawa mo, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng support. Paano kung pangkaraniwang empleyado ka lang? Hindi mo kayang harapin yan eh. Kumbaga, may pagtutuunan ka pa ng pansin. Sa ibang bansa naman, meron silang divorce. So, kapag merong ginawang kalokohan yung isa sa kanilang partner, madali silang makakapag-file ng divorce. Unlike sa atin dito, parang patago. Pero, marami pa rin ang gumagawa ng mga pagtataksil. Nakikita mo ba sa hinaharap na hindi na magiging krimen ang adultery o concubinage? Sa tingin ko hindi, ganun pa rin. Magiging krimen pa rin siya. Kung hindi siya tatanggalin, Hindi naman siguro. bakit sa tingin mo? Kasi ano eh, mali pa rin yun eh, yung mga ganong bagay na ginagawa. Siyempre nakaset na sa mind natin yung ganong ano, di ba? Mga maling bagay. Tingin ko in the past may mga attempts no na i-decriminalize yung adultery at saka concubinage. Pero gaya nga nung nabanggit ko nung una, nasa Congress 'yan. Saka karamihan sa Congress mga lalaki at saka old school, gusto nila may certain standard yung mga Filipino men, no? May gusto ka ba sabihin para sa mga taong nagtataksil sa kanilang mga asawa? Well, siguraduhin lang hindi kayo mahuli kasi talagang makukulong kayo at magmumulta. Gaya nga nung desisyon ng Supreme Court. So yun po ay deterrent sa lahat ng mga magtataksil or may attempt na magtaksil. Well, kung mahuhuli man kayo nagtataksil or may kakabit, good luck na lang sa inyo. Mag-ready na kayo ng ng 8 years, tsaka Ready na kayo ng 8 years nyo na higaan sa kulungan. 100,000 Tsaka 100,000 na babayaran ninyo. Mas mabuting isipin nilang mabuti yung hakbang na gagawin nila. Kasi hindi lang po kasi siya, yung tatay or yung nanay yung maapektuhan. Kung isa silang pamilya, syempre yung mga anak, may mas maaapektuhan yung mga bata. Kaya po mas mabuti kung pag-iisipan nilang mabuti kung ano po yung magiging desisyon nila. Do kung maisipan mo po nilang maghiwalay, in a good way po yung parang gano'n na okay lang na mag-split. Parang wala naman pong parang galit yung gano'n po. ano naman ang mapapayo niyo na sa mga mag-asawa para tumagal ang kanilang pagsasama? Hindi pa kami mag-asawa eh. Pero, yun, marami nga kasi akong kilalang mag-asawa, no? Ano ba? Number 1, unang payo ko. Siguro, para sa akin, no, dapat pareho kayong may, pananampalataya kay Lord. Kasi makakatulong sa relationship niyo yung dalawa. So, pangalawa, huwag kayong selfish. Be open sa each other. Give and take relationship kasi ito. So, hindi pwedeng ikaw lang ang masaya, dapat siya rin. So, dapat equal kayo, equal. I think it's mutual understanding in everything. Tapos, huwag masyadong dibdibin ang lahat ng mga bagay-bagay. At saka, tingin ko rin, better na mag-usap lagi. Kung may problema, pag-usapan.